Si Adeline Esquivillas ay isang mabuti at mapagmahal na ina. Isa lamang siyang simpleng babae na palaging minamaliit at inaapi ng kaniyang biyenan. Dahil siya ang piniling mapangasawa ng anak nitong si Joven Esquivillas at meron silang 2 anak. Kung itatanong kung kumusta ang buhay ni Adeline bilang asawa at ina, halina at tuklasin natin ang kuwento ng kaniyang buhay. Mama, gising na po! Gising na! Naalimpungatan si Adeline nang may marahang tumapik sa kaniyang pisngi. At sa pagmulat niya ng mata, nabungaran niya ang anak niyang si Ada. Ang 5 taong gulang niyang anak at bunso nila ni Jovin. Ang kakambal naman nito ay si Joshua. Si Joven Esquivillas ay ang kaniyang asawa. Ito ngayon ang bumubuhay sa kanilang mag-iina. Dahil si Jovin lang ang may trabaho. Oh, bakit anak? May kailangan ka ba? Mama, bangon ka na po! Si Lola Tinidora nasa baba na po siya! Kanina ka pa po niya hinahanap! Nagagalit na po siya, Mama! Agad na bumangon si Adeline nang marinig ang sinabi ng kaniyang anak. Kilala niya ang binan niyang si Tinidora Esquivillas. Mata pobre ito at lagi siyang inaapi na kesyo isa lamang siyang dukha at napunta sa anak nitong mabait at good provider ng pamilya. Sige anak, ang papa mo nasaan? Nagmamadali na niyang tinungo ang pinto at sa takot na mapagalitan siya ng kanyang binan ay hindi na siya nakapag-ayos ng kanyang sarili. Mama, yung buhok niyo po! Sigaw ni Ada. Subalit hindi na ito pinansin pa ni Adeline dahil tuluyan na siyang lumabas ng kanilang kwarto. Nasaan na bang asawa mo, Jovin? Hindi ba dapat nauuna siyang magising bago ka? Huwag mong sabihing hindi ka kumakain ng agahan mo at diretsong trabaho ka na. Tanong na Tinidora Esquivillas, ang ama ni Jovin. Narinig iyon ni Adeline. Matagal na naglakad si Adeline patungo sa pwesto ng kaniyang biyenan at ang asawang si Jovin. Nahanda na nga rin yatang pumasok sa trabaho. Ay, hindi pa nga ako nakapaghanda ng agahan. Naku! Hayaan mo na si Adeline, ma. Tulog pa ang asawa ko. Pagtatanggol naman ni Jovin na nagpangiti kay Adeline. Sa kabila ng pagiging simple niya, mabait naman sa kanya ang asawa. Anong hayaan, Jovin? Ina siya at asawa. Responsibilidad niyang asikasuhin kayong mag-ama. Ma, alam ko naman po yan. Pero ginagawa po yun ng asawa ko. Kaya pabayaan niyo na po siya. Jovin! Naririnig mo bang sarili mo? Ma naman, tama na. Naririnig po kayo ng apo ninyo. Doon lang napansin ni Adeline na naroon pala ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Joshua. Joshua! Tawagin mo nga ang mama mo! Pababain mo siya! Malamig na sigaw ni Tinidora sa apo at agad na napatayo ang bata. Opo, Lola. Utal-utal lamang tugon ni Joshua at halos manginig sa takot. Huwag siyang tatamad-tamad! Hindi ba niya alam na parang reyna ang buhay niya sa bahay na ito? Patakbo na sana si Joshua nang makita ang kaniyang ina. Samantalang si Adeline nakaramdam ng awa sa kaniyang anak, kaya agad niya itong pinalapit sa kanya at yumakap sa kaniyang bewang. Ayos ka lang ba, anak? Malambing na tanong ni Adeline kay Joshua. Opo, Mama. Si Lola po, hinahanap ka na niya, Mama. Nakakatakot na po talaga si Lola Tinidora. At parang di na po yata siya, dito na po yata siya titira kasi marami po siyang dalang mga bagahe, Mama. Napabuntong hininga si Adeline, pero sa halip na matakot din siya, pinili niyang maging kalmado.
Hinaplos ni Adeline ang buhok ng anak at nginitian ito bago siya nagsalita. Huwag kang matakot, anak. Nandito naman si Mama. Poprotektahan ko kayo ng kapatid mo. At huwag kang titingin ng diretsyo sa mga mata ng lola mo, ha? Yumuko ka lang at sumagot ka lang ng magalang sa kanya. Opo, Mama. Tatandaan ko po yan. Hinalikan ni Adeline ang pisngi ng kanyang anak at inutusan niya itong umakyat na sa kwarto para pababain na rin ang nakababata nitong kapatid. Mama, nandito na po pala kayo. Utal niyang sambit nang makalapit na siya sa kanyang biyanan. Salubong ang kilay ni Tinidora nang makita siya. Ngunit dahan-dahan ding bumagsik ang ekspresyon ng mukha nito. Para namang nanliit sa kanyang sarili si Adeline dahil tiningnan pa siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Oh my gosh, Adeline! Nananalamin ka ba? Nanalamin? Bakit ho, Mama? Napatayo ang kanyang biyanan. Tingnan mo nga ang sarili mo, Adeline! Nakakahiya ka na! Hindi ka man lang marunong mag-ayos ng sarili. Ni hindi mo man lang magawang magsuklay ng buhok. Haharapin mo ako ng ganyan ang itsura mo? Po? Wala sa sariling inayos ni Adeline ang kanyang buhok at napatingin sa asawa para humingi ng saklolo. Ngumiti naman si Jovin. Ibinaba nito ang hawak na laptop sa center table. Pagkuway lumapit sa kanya. Hinalikan ni Jovin ang sentido ng asawa na nagpangiti sa huli. Ma, hindi na po kailangan ng asawa ko na mag-ayos. Nasa bahay lang naman po siya. Marami po siyang ginagawa at inaasikaso niya po kami. Ewan ko sa'yo, Jovin. Pinapahiya mo rin ang sarili mo, anak. Paano na lang kung may bisita kayo at ganyan ang ayos ng asawa mo? Sa tingin mo okay lang sa'yo na sa ganyang ayos ay haharap siya sa mga kaibigan mo? Ha? O katrabaho mo? Nako, Jovin! Hindi kita pinag-aral para lang mag-asawa ng babae na wala na ngang pinag-aralan. Wala pa ni katiting na may pagmamalaki. Ni hindi nga marunong mag-ayos ng sarili. Wala siyang alam kundi ang umasa sa iyo. Sa tingin mo ba, siya ang nararapat na maging asawa ng anak ko at manugang ng pamilyang ito? Ma, hayaan mo na po ang asawa ko. Umagang-umaga po. Ay, nakaka-stress kayo! Utusan mo na ngayong asawa mong magluto ng agahan. Nagugutom na ako! Sigaw niya sa anak bago sila iniwan sa sala. May paumanhing tumingin si Jovin kay Adeline. Masuyo pa nitong sinapo ang kanyang pisngi. Pagpasensya mo na si Mama, Adeline. Kilala mo naman yun. Naiintindihan ko naman, mahal. Siya nga pala, mahal. Dito muna pansamantala si Mama sa bahay natin. Pansamantala? Mga ilang araw naman kaya yun, Jovin? Hindi ko pa alam kay Mama. Basta sabi niya, pansamantala lang daw siyang titira sa atin. Bakit yung bahay niyo? Meron naman yun, di ba? Bakit dito pa, Jovin? Alam mo naman na ayaw sa akin ng mama mo at hindi talaga kami magkasundo. I know, Adeline. Kaya nga tayo bumukod noon, di ba? Kasi lagi ka talagang pinag-iinitan ng mama ko. Pero wala naman ako magagawa pa, kundi ang pagbigyan siya. Kahit na ganoon naman siya, mama ko pa rin naman yun. Kaya nga eh. Kaya pasensya na agad ha. Kapag may nagawa man sa'yo si Mama, intindihin mo na lang siya, mahal. Napahinga ng malalim si Adeline. Wala naman siyang magagawa pa, kundi sumang-ayon na lamang, dahil kagustuhan na rin yun ng kanyang asawa. Sige na, magluluto muna ako ng agahan, baka lalong magalit si Mama. Gutom lang yun si Mama. Kadarating lang niya kasi mula sa US eh. Baka nga. Sige, sa kusina lang ako, mahal.
Sanay na si Adeline sa ugali ng kaniyang biyenan. Mabunganga ito, mata pobre, at halos wala nang lumabas sa bibig kundi panlalait at pamumuna sa kanya. Kahit na anong gawin niyang pagsisikap upang matanggap ng pamilya ng kanyang asawa, tila hindi pa rin yun sapat sa paningin ng matanda. Bukod sa nagtatrabaho si Jovin sa isang sikat at malaking real estate company, maganda talaga ang buhay ng pamilya Esquivillas. Dahil may anak itong napangasawa ng isang foreigner na namumuhay na sa Amerika. Wala talagang pinagbago yung biyenan ko sa akin. Masama pa rin yung trato niya sa akin. Naiiling na sambit ni Adeline habang nagluluto na siya ng kanilang agahan. Mama? Tawag sa kanya ni Ada. Nakangiting binalingan ni Adeline ang anak. Yakap-yakap nito ang manikang binili niya. Ano yun, anak? May kailangan ka ba kay mama? Totoo po bang dito natutuloy sa bahay natin si Lola Tinidora? Oo, anak. Dito muna titira sa atin si Lola. Bakit? Tiningnan ni Adeline si Ada. Nag-aalangan itong sumagot at mukhang takot na takot. Kasi, Sige, ano yun, anak? Sabihin mo kay mama. nakakatakot po talaga si Lola, Mama. Baka mapalo na naman po niya ako eh. Parang nung isang araw lang, di ko po sinasadyang masagi ang flower vase sa bahay nila pero pinagalitan niya po ako. Kalimutan mo na yun, anak. Mukhang hindi naman na yun mauulit pa. Basta palagi kang mag-iingat kapag kaharap mo ang lola mo. Tumango si Ada at inaya niya itong umupo na muna. Mabilis niya itong pinagtimpla ng gatas. Oh, inumin mo muna itong gatas, anak. Mamaya aalis tayo ng kuya mo. Magpapaalam tayo sa papa mo. Saan po tayo pupunta, Mama? Basta anak, mamaya malalaman mo rin. Okay po, Mama. Maya-maya, pumasok na ang kanyang biyanan sa kusina. Tapos na bang agahan? Bakit hindi ka pa naghahain, Adeline? Sa gulat ni Ada ay nalaglag sa munti nitong kamay ang basong may lamang gatas. Ano ba naman yan, Ada? May balak ka pa yatang basagin ang baso nyo? Hindi mo ba alam na mahal na ang ganyang uri ng baso ngayon? Pinagtrabahuan niya ng papa mo. Ingatan mo naman! Sigaw ni Tinidora sa apo. Mas nag-aalala pa ito sa baso kesa ang isipin na baka nasaktan ang bata. Sorry po, Lola. Hindi ko po sinasadya. Hindi ka kasi nag-iingat na bata ka! Sorry na po, Lola. Mabilis na dinaluhan ni Adeline ang anak sa takot na baka napaso na ito ng gatas. Mainit pa naman yon. Anak, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong niya kay Ada. Ibinaba niya ito mula sa upuan, sinuri ang katawan at ang kamay ng kaniyang anak. Ayos lang po ako, Mama. Hindi ka ba napaso? Hindi po. Pinipigilan lamang ni Ada ang umiyak. Napabuntong hininga si Adeline nang makitang walang namumula sa balat ng bata. Pinunasan niya ang natapong gatas sa damit nito gamit ang panyo na nasa bulsa ng kanyang bestida. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos? Yun lang? Singhal ng kanyang biyanan. Tingnan mo ang mesa! Tingnan mo ang sahig! Kahit simpleng pag-inom ng bata, hindi mo mabantayan! Pasensya na po. Lilinisin ko na lang po agad mamaya, Mama. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang gagawin mo! Gawin mo na ngayon! Mabilis na tumayo si Adeline at kumuha ng basahan. Habang pinupunasan ang natapong gatas sa mesa at sahig, ramdam niyang nanginginig ang kaniyang mga kamay. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga salitang paulit-ulit na ibinabato sa kanya. Tahimik lamang si Ada. Yumuko ang bata at mahigpit na niyakap ang paborito nitong maliit na manika.
Halatang natatakot ito sa mataas na boses ng kaniyang lola. Napansin iyon ni Adeline. Anak, huwag kang matakot. Aayusin na ni Mama. Tumango si Ada ngunit nanatili ang lungkot sa mga mata nito. Ay nako, hindi ko maintindihan kung ano ang nakita ng anak ko sa'yo. Wala ka namang maipagmamalaki. Hindi mo nga kayang panatilihing maayos ang sarili mong anak. Hindi na sumagot si Adeline. Kapag sumagot siya, lalo lamang hahaba ang pagtatalo. Mas pinili niyang lunukin ang bawat sandaling tumatama sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, ay sabay na pumasok sa kusina ang mag-ama ni Adeline. Papa! Tawag ni Ada sa ama. Napangiti si Jovin nang salubungin siya ng kaniyang anak. Agad niya itong kinarga at hinalikan sa noo. Oh, kumusta ang prinsesa ni Papa? Okay lang po ako, Papa. Di po kita nakita sa sala kanina. Lumabas ka po yata kanina, ah. Anak, may tinignan lang si Papa sa garahe. Napansin ni Jovin ang bahagyang mansa ng gatas sa damit ng anak. Sumulyap siya kay Adeline na kasalukuyang pinipiga ang basahang gamit sa paglilinis. Anong nangyari, mahal? Bago pa makapagsalita si Adeline, ang kaniyang ina na ang sumagot. Tanungin mo ang asawa mo. Hindi man lang mabantayan ng anak niyo. Natapon ang gatas at muntik nang mapaso ang bata. Nabasag pa ang baso. Hindi talaga nag-iingat. Napayuko si Adeline. Alam niyang kahit na ipaliwanag na niyang aksidente lamang ang nangyari, hindi iyon paniniwalaan ng kanyang biyanan. Tahimik na huminga si Jovin bago muling tumingin sa asawa. Adeline, ayos lang ba kayo? Oo naman, mahal. Sige na, maupo na kayo. Maghahain na ako ng agahan natin. Patapos na kasi ang luto ko. Sige, halika na, Joshua. Opo, Papa. Magalang na tugon ni Joshua sa ama. Kahit papaano ay naging maayos naman ang kanilang agahan. At kampante na si Adeline. Sa halip na maapektuhan siya ng presensya ng kaniyang biyanan, pinili niyang asikasuhin ang kaniyang mga anak. Kinalaunan, pinaliguan at binihisan na ni Adeline ang kanyang dalawang anak. At bago pa makaalis, ang kanyang asawa ay nilapitan niya na ito sa garahe. Napasulyap naman sa kanya ang kanyang biyanan na kunot noong nakatingin sa kanila. Sumunod talaga ito nang lumabas siya. Mahal. Bakit? May kailangan ka ba, Adeline? Lalabas kasi kami mamaya ng mga bata. Bibili lang kami ng school supplies. Malapit na kasi ang pasukan. 'Di ba, i-enroll na natin sila? Magde-daycare na sila, Jovin. Hindi ko nakakalimutan yan, mahal. Sige, ako nang bibili. Jovin, ako na. Nakapagpangako na ako sa mga anak mo na lalabas kami ngayon. Adeline, madali lang naman yan. Ako nang bahala doon. At mas mabuting sa bahay na lang kayo. Jovin naman. Mahal, wag nang mapilit, okay? Excited pa naman yung mga bata. Delikado sa labas kapag namilit ka pa. Jovin, mag-iingat naman kami. Please lang, wag mong burahin ng excitement ng mga anak natin. Napabuntong hininga si Jovin bago nagsalita. Fine. Uuwi kayo agad, okay? Kahit medyo nainis si Adeline, na pinagbawalan siya nitong umalis ng bahay, ay napangiti na lamang siya sa huli. Salamat, mahal. Bumunot pa si Jovin ng pera mula sa wallet nito. Binigyan siya nito ng pera at walang imik na sumakay na sa sasakyan nito. Mabilis na sinuksok ni Adeline ang kanyang pera sa bulsa ng kanyang bestida. Hindi na niya pinansin ang nakasimangot na muka ng asawa. Anong pinag-usapan ninyo ng anak ko? Tanong ni Tinidora sa kanyang manugang. Wala po, Mama. Nagpaalam lang po ako na lalabas kami ng mga bata ngayon. At bakit? Saan naman kayo pupunta? Bibili lang po kami ng school supplies ng mga anak ko, Mama. Malapit na kasi.
Nagbigay ba siya ng pera sa'yo? Hindi po. Pagsisinungaling niya dahil alam niyang magagalit ito. Good. Sige na. Pwede na kayong umalis. Kahit gabi na kayo umuwi. Uwi ka pa nito bago siya tinalikuran. Nagkibit balikat na lamang si Adeline at bumalik sa loob para ayain ang mga anak niya. Dahil sa pagiging simple ni Adeline, ganoon din ang paraan ng pananamit niya at ng dalawa niyang anak. Hindi sila mahilig sa mamahaling damit o mga branded na gamit. Para sa kanya, mas mahalaga ang maayos at malinis na pananamit kesa sa mamahaling presyo ng mga isinusuot. Mami, dito na ba tayo bibili ng notebook? Masayang tanong ni Ada habang hawak ang kanyang kamay. Oo, isang beses lang naman tayong bibili, kaya kukunin na natin lahat ng kailangan nyo. Ngunit, pagdating nila sa entrance ng mall, hinarangan sila ng isang security guard. Ma'am, sandali lang po. Napahinto si Adelina at nagtatanong ang tingin sa gwardya. May problema po ba, sir? Pasensya na po, ma'am. Sigurado po ba kayong dito kayo pupunta? Tanong nito habang sinusulyapan ang payak nilang pananamit. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Adeline. May bawal po ba sa suot namin? Wala naman po. Akala ko lang po kasi bibili lang po kami ng school supplies ng mga anak ko, sir. Kung iniisip po nyo na mukha kaming pulubi, nagkakamali po kayo. Hindi nyo po dapat kaming hinuhusgahan base lang sa pananamit namin. May pera kami at kaya naming bumili rito. Pero kahit pa wala kaming pera, wala pa rin kayong karapatang husgahan ng isang tao dahil lang sa itsura niya. Ngumiti si Adeline bago siya muling nagsalita. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa suot niyang damit. Ang tunay na yaman, makikita sa ugali, respeto, at kababaang loob. Kaya bago tayo humusga, mas mabuting alamin muna natin ang kwento ng taong nasa harapan natin. Dahil kadalasan, ang pinakasimpleng tao ang may pinakamalaking puso. Natahimik ang gwardya at bahagyang napahiya. Pasensya na po, ma'am. Maaari na po kayong pumasok. Walang problema. Hinawakan niyang muli ang kamay ng mga anak at tuluyang pumasok sa mall. Habang hindi napapansin ng karamihan na ang babaeng napagkamalang walang kakayahang bumili, ay isa pala sa pinakamayayamang negosyante sa lungsod. At iyon ang malaking sikreto ni Adeline, na kahit sa asawa, hindi pa niya nasasabi. Dahil mas komportable siya sa buhay niya ngayon. Mama, ang galing niyo po roon ah. Salamat, anak. Dapat lang na ipaglaban mo ang sarili mo kapag alam mo na wala kang ginagawang mali. Pero tandaan ninyo ng kuya mo, hindi nyo kailangan gumamit ng masasakit na salita para patunayan ang punto mo. Mas mabuting pairalin ang respeto kaysa ang galit. Pero mama, mali po sila, di ba? Mahigpit ang hawak nito sa kamay ng kanyang ina. Oo, mali sila, anak. Pero hindi ibig sabihin nun na gagayahin natin ang mali nilang pag-uugali. Huwag kang manghuhusga ng tao base sa pananamit, sa itsura, o sa estado nila sa buhay. Hindi mo alam ang kwento ng bawat taong nakakasalubong mo. Opo, mama. Opo, mama. Lagi niyong tatandaan, mga anak, ang isang tao ay hindi nasusukat sa halaga ng suot niya, kundi sa laman ng puso at sa paraan ng pagkikitungo niya sa kapwa. Ang magarang damit ay pwedeng bilhin, pero ang magandang asal, hindi nabibili. Paano po kung may manghusga ulit sa atin, mama? Hayaan mo silang magsalita ng gusto nila dahil yun ang gusto nilang sabihin. Ang mahalaga, kilala natin ang sarili natin at wala tayong inaagrabyadong tao. Hindi natin kontrolado yung iniisip ng iba, pero kontrolado natin ang kung paano tayo tutugon. Tandaan ninyo, Joshua, Ada, mas mabuting maging mabait kaysa maging mapanghusga at mas mabuting maging mapagpakumbaba tayo kaysa maging mayabang. Opo, mama. Tatandaan ko po yun.
Ako rin po, Mama. Yan ang gusto kong marinig. Kaya lumaki kayo ng kuya mo na may respeto sa lahat ng tao. Dahil sa mundong ito, walang may karapatang mangmaliit ng kapwa. Pantay-pantay tayong lahat bilang tao. Nakangiti niyang paalala at napatango ang kaniyang mga anak. Mama, gusto ko po nito, oh. Yung backpack po na may gulong. Nakangiting sambit ni Ada. Hindi pa man nakakasagot si Adeline ay agad nang kinuha ng bata ang backpack at masayang hinila ito sa sahig. Mukhang nagustuhan mo talaga, ah. Masaya siyang nakikita ang ningning nito sa mga mata. Opo, kapag mabigat na po ang books ko, di ko na kailangang buhatin. Magsasalita pa sana si Adeline nang biglang may batang humablot ng backpack mula sa kamay ni Ada. Mommy, I want this! Malakas na sigaw ng bata habang yakap ang backpack. Nagulat naman si Ada at agad na napaatras. Mama... Halos maiyak na ito. Napatingin si Adeline sa display rack kung meron pa bang backpack na may larawan ni Princess Sofia. Pero sadyang nag-iisa na lang pala ang stock nila. Lumapit si Adeline sa anak at mahinahong nagsalita. Pasensya na po pero nauna pong kunin ng anak ko ang backpack na yan. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, tinaasan siya ng kilay ng ina ng bata. Bata lang naman yan. Hayaan mo na. Ibang bag na lang yung bilihin nyo. Alam ko po, pero nauna pong kunin ng anak ko ang backpack, ma'am. Ano ba naman yan? Backpack lang naman. Kung backpack lang po pala, bakit hindi na lang po kayo kumuha ng iba? Napairap ang babae. Bago siya nito tiningnan mula ulo hanggang paa. Sa totoo lang, hindi rin naman bagay yan sa inyo. Mukha namang hindi ninyo afford. Ang mahal pa naman. Mas mabuti pang ipambili na lang ninyo ng pagkain kaysa gastusan ng mamahaling bag. Nanlaki ang mga mata ni Ada sa narinig. Mama... Dahan-dahang hinawakan ni Adeline ang balikat ng anak bago siya muling humarap sa babae. Hindi po namin kailangang patunayan sa iba kung ano ang kaya naming bilhin. Kung gusto ng anak ko ang bag na ito, kaya ko itong bayaran. Bibilhin ko. Napatawa ito ng mapanghamak. Talaga? Sigurado ka? Kaya mo tong bilhin? 3,000 pesos ito. Opo. At isa pa, huwag po nating turuan ng mga bata na agawin ang gamit ng iba. Mas mahalagang matutunan nila ang respeto, kesa ang makuha ang lahat ng gusto nila. Namula ang mukha ng babae, pero wala itong maisagot. Samantala, mahigpit pa ring yakap ng anak nito ang backpack, habang nakatingin kay Ada na halos maiyak na. Ngunit masama ang tingin ng bata. Hindi na nagsalita si Adeline. Tahimik niyang hinintay ang desisyon ng babae. Umaasang mas pipiliin itong maging mabuting halimbawa sa sariling anak, kaysa ipilit ang isang bagay na hindi naman talaga sa kanila. Ibigay mo na, anak. Marami pa naman dyan na mabibili natin. Mas mahal pa at mas maganda. Sigaw nito. At wala nang nagawa ang bata kundi bitawan ang backpack na may gulong. Salamat po, ma'am. Inabot yun ni Adeline at binigay sa kaniyang anak. Lumuhod siya at marahang hinaplos ang matambok nitong pisngi. Huwag ka nang umiyak, Ada. Nakuha na ulit natin yung bag-o sa bata. Tahan na, bibilihin na natin yung backpack mo. Pero Mama, kaya mo ba tong bayaran? May pera ka po ba dyan? Sabi po kasi ng Ali, mahal daw ito, na baka hindi po natin afford. No, it's okay, anak. Ayos lang yun, May pera si mama. Kahit gaano pa yan kamahal, bibilihin ni mama. Basta para sa'yo, para sa inyo. Talaga po, Mama? Yes, anak. Salamat po, Mama. Wika na lamang ni Ada at humalik sa pisngi ng kaniyang ina. Habang si Adeline ay napapailing na lamang,
Mga tao talaga, masyado nang mapanghusga. Pero alam niyang karamihan ay mabubuti naman ang mga ito. Oh, ikaw naman kuya, pili ka na rin ng backpack mo. Malambing na sabi ni Adeline sa kaniyang panganay na anak. Agad namang ngumiti ang bata. Bago sila umuwi, dumaan muna ang mag-iina sa isang fast food restaurant upang kumain. Agad namang naghanap si Adeline ng bakanteng mesa habang masayang nag-uusap ang dalawa niyang anak tungkol sa mga bagong school supplies na binili nila. Mama, ang saya ko po ngayon. Masayang sambit ni Ada habang kumakain ng fries. Ako rin, Mama. Salamat po sa mga bagong notebook. Walang anuman. Ang importante, pagbutihin ninyo ang pag-aaral. Opo, Mama. Habang abala ang mga bata sa pagkain, bahagyang lumayo si Adeline at inilabas ang kanyang cellphone. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya. Good afternoon po, Ma'am Adeline. Magalang na bati ng babae, si Andrea. Good afternoon, Andrea. May papagawa ako sa'yo. Yes, ma'am? Ano po yun? Gusto kong ipaimbestiga mo ang biyanan ko na si Tinidora Esquivias. Lalo na ang mansyon nila. Saglit na natahimik ang sekretarya bago ito nagtanong. Meron po ba kayong gustong alamin? Lahat. Lahat po? Oo. Gusto kong malaman kung bakit umuwi siya sa Pilipinas. Ang huling alam ko, permanente na siyang naninirahan sa Amerika. Doon sa paborito niyang anak. Yes, ma'am. Alamin mo rin kung bakit sa bahay namin nakatira ngayon ang biyanan ko. Noted, ma'am. Isa pa, ang mansyon nila sa Makati. Alamin mo rin kung ano ang nangyari doon. At kung may nangyari mang bentahan, pagsasangla, o anumang legal na usapin tungkol sa property. Naiintindihan ko po. Magpapadala po ako ng tao para ma-verify ang lahat. Gaano po ninyo kailangan ito? As soon as possible. Ayaw kong umabot pa ng ilang araw. Gusto ko, bago matapos ang araw na to, may initial report ka na sa akin, Andrea. Understood, ma'am. At isa pa. Yes, ma'am? Siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nagpapaimbestiga. Ayokong may makarating na balita sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Discreet naming hahawakan po ang lahat. Good. Tawagan mo ako agad ha, kapag may nalaman ka. Yes, ma'am. I'll keep you updated. Pagkababa ni Adeline ng tawag, muli niyang binalik ang atensyon sa kanyang anak. Nagtatakang napatingin sa kanya si Joshua. Sino pong kausap mo, Mama? Isang kaibigan lang, anak. Sige na, kumain na kayo. Gusto niyo pa ba? Mag-take out tayo para may makain kayo sa bahay. Ay, salamat po, Mama. Ngumiti si Adeline at hinaplos ang ulo ng anak niyang babae. Kumain na rin kayo ng dessert. Pagkatapos ay uuwi na tayo. Sa kabilang banda naman, abala si Tinidora sa pagsuri sa kwarto ng kanyang anak at manugang. Habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng silid, hindi niya maitago ang pagkairita sa nakikitang mga gamit. Hindi man ganoon kamahal, pinaghirapan pa rin ito ng kaniyang anak. Talagang nagbubuhay reyna na ang babaeng ito? Talagang ang swerte niya sa anak ko. Mahina niyang saad habang nakapamewang. Isa-isang binuksan ni Tinidora ang mga cabinet at drawer, mula sa mga bag, sapatos, pabango hanggang sa mga damit. Lalo lamang siyang napupuno sa galit. Ayaw talaga ni Tinidora sa kaniyang manugang dahil ulilang lubos na ito at isa lamang empleyado noon sa kumpanyang pinapasukan ni Jovin. Ngunit nang maikasal ang mga ito, nagpasya ang kanyang anak na mag-resign sa trabaho si Adeline para maalagaan ito sa bahay ang kaniyang mga apo. Hindi mo naman dinala ang mga yan nang mapangasawa mo ang anak ko. Bigla siyang nakaisip ng isang plano. Luz! Malakas niyang tawag sa isang kasambahay. Agad namang pumasok si Luz. Bakit po, madam? May kailangan po ba kayo?
Tulungan mo akong ilabas ang lahat ng gamit ng asawa ng anak ko. Po, lahat po, madam. Oo, lahat. Ang mga damit, bag, sapatos. At kung ano pang mga gamit niya rito. Huwag mong gagalawin ang mga gamit ng anak ko. Pero ma'am, baka po magalit si Mama Adeline. Ako ang nagsasabi. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Napayuko na lamang ang kasambahay at nagsimulang sundin ang utos. Isa-isang inilabas nila ang mga mamahaling gamit ng kanyang manugang. Ang mga bagong damit ay maingat na isinilid sa malalaking kahon. Ganoon din ang mga bag, sapatos at iba pang personal na gamit. Samantala, ang mga luma at kupas na damit na dati nitong ginagamit ay muli niyang ibinalik sa loob ng kabinet. Iyan ang bagay sa kanya. May pagmamalaking wika ni Tinidora habang iniaayos ang mga lumang kasuotan. Hindi pa siya nakontento, maging ang mga lotion, pabango at cosmetics ng kanyang manugang isinama din niya sa mga kahon. Ma'am, saan po natin ilalagay ang mga ito? Sa storage room muna. At tandaan mo ha, wala kang sasabihin sa kahit na kanino. Ako na ang bahala sa manugang ko. Opo, madam. Nang matapos silang magligpit, pinagmasdan ni Tinidora ang kabinet. Puro lumang gamit lamang ang naroon na para bang iyon lang ang pag-aari ng kaniyang manugang. Napangiti si Tinidora ng may kasiyahan. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nakita mong wala na ang mga ipinagmamalaki mo. Mahina niyang bulong bago tuluyang lumabas ng silid. Pagkuway tinawagan ni Tinidora ang kanyang mga kaibigan upang bisitahin siya rito. Samantala, nakauwi na sa bahay si Adeline kasama ang dalawa niyang anak. Bitbit niya ang paper bag at iilan na mga gamit ni Ada at Joshua. Heto, Joshua, dalhin niyo na itong pagkain niyo. Magtungo na kayo agad sa kwarto. Pupuntahan ko lang yung lola niyo. Opo, Mama. Tara na po, Kuya, baka makita tayo ni Lola. Napangiti si Adeline nang makitang hinawakan ni Joshua ang kamay ng kapatid nito. Mama, kumain na po ba kayo? Tanong ni Adeline sa kanyang biyenan. Nakaupo ito sa sofa at nakatutok sa hawak na cellphone. Pupunta rito ang mga amiga ko. Gusto kong ihanda mo ang mga merienda namin para sa mamaya. Utos nito. Tumango lamang si Adeline at pumanhik na sa kanilang silid, bitbit ang paper bag, school supplies ng mga anak niya yon. Anong? Natigilan siya nang mapansin niya ang kwarto nila ng asawa. Parang nabago yon at doon niya nakumpirma na nawala ang iilan niyang mga gamit. Nang buksan ni Adeline ang kabinet, ganoon na lamang ang gulat niya. Naiwan ang mga luma niyang damit na mukhang sinadya nito para iyon na ang kanyang susuotin. Talagang gusto akong subukan ni Mama Tinidora. Sige, pagbibigyan ko siya. Nagpalit siya ng damit na hindi na talaga niya ginagamit. Sinabi pa naman niya sa akin na hindi ako marunong mag-ayos ng sarili. Pero balak pa yata niya akong pahiyain sa mga bisita niya mamaya. Nang makita niya na simple na ang kanyang ayos, ay dumaan na muna siya sa kwarto nina Joshua at Ada. Mama, hala, bakit po ganyan ang suot niyo? Huwag mo nang intindihin si Mama, anak. Dito lang kayo ng kuya mo, ha? Joshua, bantayan mo ang kapatid mo. May pagkain naman kayo rito. Dadalhan ko na lang kayo ng gatas at juice para sa merienda ninyo. Opo, Mama. Good boy. Bago lumabas si Adeline, hinalikan niya sa noo ang kanyang mga anak. Saktong nakapasok na ang mga bisita ni Tinidora nang makababa si Adeline. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad nang nagtungo sa kusina upang ihanda ang merienda. Maingat niyang inayos ang mga sandwich, biskwit, prutas at pitsel ng malamig na juice sa isang malaking tray. Malalim siyang huminga bago ito dahan-dahang binuhat. Kaya mo yan, Adeline.
Paglabas niya ng kusina, sinalubong siya ng masasayang tawanan ng mga kaibigan ng kaniyang biyenan. Pero hindi niya naman kilala ang mga yon. Yan ba ang manugang mo, Tinidora? Nakangiting tanong ng isa sa mga bisita. Ay hindi, katulong lang namin siya rito. Tanggi naman ni Tinidora, bagamat hindi siya nagpapaapekto. Ay ganoon ba? Nasaan pala ang manugang mo kung ganon? Hindi ko alam, baka gumagala na naman yon. Alam mo na, buhay reyna talaga yon. Napailing na lamang si Adeline sa narinig. Hindi na siya nagulat. Lumapit na siya at isa-isang inilapag ang mga pagkain sa mesa. Nako, salamat iha. Ani ng isang ginang. Wala pong anuman. Sakto namang bubuhatin na ni Adeline ang pitsyel ng juice upang magsalin sa mga baso nang biglang nagsalita si Tinidora. Sinadya ni Adeline na bahagyang itagilid ang pitsyel, dahilan upang tumapon ang kaunting juice sa mesa. Umagos iyon hanggang sa mamansahan na ang mamahaling mantel. Adeline! Sigaw nito. Ay, pasensya na po. Tarantang sagot niya habang mabilis na kumuha ng pamunas. Pero bago pa man niya mapunasan ang natapon ay malakas nang humampas ang palad ni Tinidora sa mesa. Anong ginawa mo? Pasensya na po, nabigla lang po ako. Nabigla? Simpleng pagsasalin lang ng juice, hindi mo pa magawa ng maayos? Ano bang natututunan mo sa bahay ninyo, ha? Yumuko si Adeline at patuloy na pinunasan ang natapon. Sorry po, hindi ko po talaga sinasadya. Palibhasa kasi, wala kang alam kundi maging pabigat. Lahat na lang kailangan pang ulitin sa'yo. Pasensya na po. Napatingin ang mga bisita. Ang ilan ay tila naawa sa kanya, samantalang ang iba naman nanahimik na lamang upang hindi na lumaki pa ang eksena. Ay nako, Tinidora, maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay? Kung araw-araw kang may kasamang ganyan sa bahay, maiintindihan mo ang inis ko. Kumunot naman ang noo ni Adeline. Kadarating nga lang nito, kaya paanong naging araw-araw na siyang kasama nito? Pasensya na po talaga sa inyo, at pasensya na rin po, Mama Tinidora. Mama Tinidora? Halos sabay-sabay na tanong ng mga bisita. Opo, ako po si Adeline Escovillas. Asawa po ako ni Jovin. Pakilala niya sa sarili at nang tumingin siya sa kanyang biyanan ay hindi na maipinta ang mukha nito. Sinadya na rin talaga ni Adeline na magpakilala para maitamang hindi siya katulong, kundi siya lang naman ang may bahay ni Jovin. Tinidora, akala ko ay katulong mo lang siya, manugang mo naman pala. Pasimple nang umalis si Adeline sa sala at napangisi sa huli. Katulong pala ha? Tingnan natin kung ano pang idadahilan mo sa mga kaibigan mo, Mama. Sa halip na bumalik sa kusina si Adeline ay nagtungo siya sa silid ng kaniyang mga anak. Baka lapitan siya ni Mama Tinidora at pagagalitan na naman siya. Ngunit nang makauwi si Jovin ay naunahan siyang magsumbong ng kaniyang biyanan. Ba't mo naman ginawa yun, Adeline? Ang alin? Ano naman ang ginawa ko, Jovin? Sinabi ko naman, di ba? Intindihin mo si Mama. Di ba, Adeline? Stress si Mama pero dinagdagan mo lang. Tila nag-iba ang ihip ng hangin at ang asawa ni Adeline ay parang nagbago ang ugali sa isang iglap. Wala akong ginawa sa mama mo, Jovin. At hindi ko siya binibigyan ng stress. Sinabi sa akin ni Mama na pinahiya mo siya sa mga kaibigan niya. Adeline naman, matanda na si Mama. Hindi ko siya pinahiya, Jovin. Siya mismo ang nagpahiya sa sarili niya. Nang tinanong ng mga kaibigan niya kung sino ako, sabi niya katulong lang ako. Tinawag ko siyang Mama at nagpakilala ako na asawa mo. Hindi ba siya pa itong nagpahiya sa akin? Tama bang ipakilala niya ako sa mga kaibigan niya bilang katulong lang? Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Jovin at nakaawang na ang labi nito. Hindi sa minamaliit kong mga katulong. Desente ang trabahong yon.
Pero hindi ako katulong, Jovin. Adeline, kaya sabihin mo sa akin kung ayos lang yun. Sino ba sa atin ang mapapahiya? Hindi ba sabi niya, matuto akong mag-ayos ng sarili para hindi kita mapahiya bilang asawa mo? Kaya ano ang nangyari, Jovin? Sana pinalampas mo na lang, Adeline. Pinalampas? Jovin, naririnig mo bang sarili mo? Pinakialaman ng mama mo ang mga gamit ko. Tingnan mo ang suot ko ngayon. Ito na lang yung natira sa akin. Sige, ipagtanggol mo pa siya. Hindi ko alam kung bakit parang nagbago ka na rin, Jovin. Nabe-brainwash ka na naman ng mama mo. Sa inis niya sa asawa ay hindi siya nagluto ng kanilang hapunan. Mas pinili niyang samahan ang mga anak niya. Pero pinuntahan sila ni Jovin at naunang pinababa ang mga bata. Adeline, tawag sa kanya ni Jovin. Hindi niya ito kinibo. Halika na, kumain na tayo. Hindi ako gutom. Tara na, pinagsabihan ko na rin kanina si Mama. Humihingi na siya ng paumanhin. Sa akin siya mag-sorry, hindi sa'yo, Jovin. Napabuntong hininga ang lalaki. Kaya tara na, naghihintay na si Mama. Kumain na tayo. Walang nagawa si Adeline kundi ang sumama sa asawa. At nang gabing iyon, nagsorry nga sa kanya si Tinidora. Pero alam niyang nagkukunwari lamang ito. Kinaumagahan, tumunog ang cellphone ni Adeline habang abala siya sa pagtutupi ng mga damit ng kambal. Nang makita niyang si Andrea, ang kanyang sekretary, ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Hello, Andrea? Ma'am Adeline, may update po ako tungkol sa bahay ni Mrs. Tinidora. Anong update? Naibenta na po ang bahay nila sa Makati, ma'am. Naibenta na? Opo, natapos na po ang proseso at nailipat na rin po ang ownership sa bagong buyer. Sandaling natahimik si Adeline. Hindi niya alam ang tungkol doon. Ilang buwan ding nasa Amerika ang kaniyang biyanan. May alam ka ba kung bakit pinagbili? May nalaman po ako, ma'am. Ginamit daw po ni Mrs. Tinidora ang perang nakuha mula sa pagbebenta. Para saan? Sa mga luho po niya. May binili nga raw po siyang mga mamahaling gamit, alahas, damit, at iba pang personal na bagay. Napahinga ng malalim si Adeline. Hindi na bago sa kanya ang pagiging maluho ng kaniyang biyanan. Pero hindi niya inaasahan na gagamitin nito ang pera mula sa pagbebenta ng bahay para lamang sa sariling kagustuhan. Sigurado ka ba sa impormasyon mo, Andrea? Opo, ma'am. Chinek ko rin po yung records before ko kayo tawagan. May mga dokumento rin po akong ipinadala sa email ninyo. Okay, mamaya i-check ko. Opo, ma'am. Matapos ang tawag, ilang sandali lamang na nakatitig si Adeline sa kanyang cellphone. Sa sumunod na mga araw, ganoon pa rin ang daily routine ni Adeline. Magluluto ng agahan dahil hindi naman niya inaasa sa kasambahay nila kung pwede naman siyang magluto. Napansin ni Adeline na nitong mga nakaraang linggo, madalas ng gabi kung umuwi ang kanyang asawa. Dati ay alam niya kung anong oras ito karaniwang nakakauwi mula sa trabaho. Ngunit nitong mga nakaraan, tila nagbago ang routine nito. Minsan, 9:00 na ng gabi kung umuwi. May mga araw naman na halos 10:00 na. Sa una ay pinili ni Adeline na huwag itong pag-isipan ng husto. Baka marami naman talagang ginagawa sa opisina. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin niya na hindi lamang pag-uwi nito ang nagbago. Pagdating ni Jovin sa bahay, halatang pagod na ito. Madalas ay diretso itong umuupo sa sofa at tahimik na nagpapahinga. Minsan naman ay hindi na nito nagagawang makipagkwentuhan sa kanya. Isang gabi, habang naghahabulan sila, hindi na napigilan ni Adeline ang sarili. Late ka na naman. Napatingin sa kanya ang asawa niya at napaupo ito sa sofa. Marami lang akong ginawa sa opisina. Palagi na lang ganoon ang sinasabi mo, Jovin.
Dahil ganoon naman talaga. Nagtatrabaho lang ako, Adeline. Hmm, Hindi naman kita pinagbabawalang magtrabaho. Nag-aalala lang ako. Halos gabi-gabi ka nang umuuwi ng ganitong oras. Pagdating mo rito, pagod ka pa. Jovin naman. Anong gusto mong gawin ko? Wala. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Sinabi ko na nga sa'yo, marami akong ginagawa, mahal. Pwede ba? Pagpahingain mo muna ako. Pero bakit ngayon lang? Dati naman hindi ka naman ganito kabisi ah. Adeline, kailangan kong magsipag. Magsipag? Para saan naman, Jovin? Dahil may pagkakataon na akong ma-promote. Mapopromote ka? Hmm, Pinag-uusapan na yun sa kumpanya. Pero hindi pa sigurado. Kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa posisyon. Kahit papaano, nabawasan ang pag-aalala ni Adeline. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Hindi ko pa gustong sabihin hanggat hindi pa sigurado. Pero mahal, hindi mo naman kailangang abusuhin ang sarili mo. Hindi ko inaabuso ang sarili ko, mahal. Talaga? Tingnan mo nga ang sarili mo. Halos wala ka ng pahinga. Napatingin ito sa kanya, tila napipikaw na. Adeline, kailangan kong gawin to. Kung gusto kong makuha ang promotion, kailangan kong magsipag. Hindi naman habang buhay, pareho lang ang posisyon ko sa kumpanya, no? Hindi ko naman sinasabing huwag kang magpursige. Pero ganoon ang dating mo, Adeline. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi kita kine-question. Gusto ko lang naman malaman kung okay ka. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng asawa. I'm fine. Sigurado ka? Sigurado. Kaunting panahon lang ito. Kapag nakuha ko ng promotion, magiging maayos rin ang lahat. Sana nga. Ngunit kahit sinabi ni Adeline na naiintindihan niya, hindi pa rin nawala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. May bahagi sa kanya na gustong maniwala sa paliwanag ng kanyang asawa. Ngunit may isa ring bahagi na patuloy na nagtatanong kung promotion lang ba talaga ang dahilan kung bakit ito gabi-gabi kung umuwi at pagod pa at tila may ibang bagay na iniisip. Sa wakas, natanggap ni Jovin ang balitang matagal niya nang hinihintay. Na-promote siya sa trabaho. Matagal din niya itong pinaghirapan, ang posisyong iyon. Ilang gabi siyang nag-overtime, pumapasok ng mas maaga at umuuwi ng gabi. Tinanggap niya ang mga responsibilidad na kadalasan iniiwasan ng ibang empleyado. Kaya para sa kanya, nararapat lamang na mapansin ang kanyang pagsisikap. At nang tuluyang ibigay sa kanya ang promotion, hindi niya maitago ang kanyang saya. Nagbunga rin ang pinaghirapan ko. Nakangiting sambit ni Jovin. Mas mataas na ang posisyon niya ngayon. Mas malaki na rin ang kanyang sahod at mas marami ng empleyado ang kailangang sumunod sa kanyang mga desisyon. Hindi niya namalayang kasabay ng pagtaas ng kanyang posisyon ay unti-unti ring lumalaki ang kanyang pride. Kung dati ay kontento na siyang makilala bilang isang masipag na empleyado, ngayon gusto niyang patunayan sa lahat na karapat-dapat siya sa kanyang bagong posisyon. Mas naging seryoso si Jovin sa trabaho at mas naging mapili sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na niya bastang pinapansin ang mga opinyong hindi naman niya kailangan. Congratulations, anak! Agad na bati ng kanyang ina na si Tinidora. Deserve ko naman yun, ma. Thank you, ma. Napakasipag at napakatalino mo talaga, anak. Manang-mana ka talaga sa papa mo. Napatingin si Jovin sa asawa na nanatiling tahimik. Mahal, hindi mo ba ako babatiin? Congrats, mahal. Lalabas tayo ngayon. Nako, hindi na kailangan, anak. Dito na lang tayo sa bahay mag-celebrate. Nariyan naman ang asawa mo. Marunong naman siyang magluto. Oh, okay, ma. Pero sa halip na simpleng kasiyahan, may kung anong kakaibang pagmamataas na namayani kay Jovin. Mas marami na akong responsibilities. Kaya baka mas maging busy pa ako ngayon, Adeline. Naiintindihan ko.
Hindi napansin ni Jovin na habang tumataas ang tingin niya sa sarili dahil sa bagong posisyon, unti-unti rin niyang nakakalimutan ang mga taong palaging nasa kanyang tabi. Noong wala pa siyang titulo, noong wala pa siyang mataas na sahod at kapangyarihan sa trabaho. At higit sa lahat, hindi niya napansin na unti-unti na ring nagbabago ang pakikitungo niya sa kanyang sariling asawa. Kasalukuyan nang naghahanda ng kanilang hapunan si Adeline habang binibilang ni Jovin ang unang sahod nito bilang bagong branch manager. Katabi nito ang ina na nagniningning na ang mga mata sa tuwa. Wow, ang sarap pala talagang magbilang ng maraming pera. Napailing na lamang si Adeline. Ganito na ang nangyayari sa kanyang asawa. Hindi ko na kailangan makipagsiksikan sa mga ordinaryong empleyado. Ibang klase ng antas ko ngayon, Mama. Nagbunga rin ang lahat ng pagpupuyat at pagtitipid natin, Jovin. Sabi ko naman sa'yo magandang ideya yon. Singit ni Adeline habang pilit ang ngiting binigay niya at doon niya rin nakitang inirapan siya ng kanyang biyanan. Hep hep! Anong natin? Hoy, Adeline! Ang anak ko lang ang nagpapakapagod, kaya huwag kang makisawsaw sa tagumpay niya. At ano ba ang inihain mo, ha? Ano yan? Tanong niya bago lumapit sa hapag. Dahan-dahan namang inilapag ni Adeline ang ulam sa hapag at hindi na nagsalita. Isdang tulingan? Ha! Pangmahirap naman ito! Manager na ang anak ko, Adeline! Dapat mamahaling steak naman ang nakahain sana dito! Reklamo ng ginang at padabog na umupo sa pwesto nito. Lumapit na rin si Jovin sa hapag. Tiningnan nito ang ulam at napabuntong hininga. Tama nga si Mama Adeline. Iunti-unti mo namang itaas ang standard mo. Nakakaya kung malalaman ng katrabaho ko na ganito pa rin kinakain ko sa maliit na bahay na ito, Adeline. Nagulat si Adeline sa narinig. Hindi niya iyon inaasahan na magmumula ang mga katagang iyon sa kanyang asawa. Jovin, noong nakaraan na buwan lang, paborito mo pa itong ulam na to. At nag-iipon pa tayo para sa mga bata at pangarap natin. Iba ang noon sa ngayon, Adeline. Noon, wala akong pagpipilian. Now look, manager na ako ngayon. Iba na ang mundo ko, Adeline. Mahal? Next time, dapat matuto ka na rin, mahal. Napahinga ng malalim si Adeline. Naging ganito na agad ang kanyang asawa. Okay, kumain na tayo. Nagugutom na ang mga anak mo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap. Noong ordinaryong empleyado pa lamang si Jovin, masaya silang kumakain kasama ang dalawa nilang anak. Kahit simple lamang ang ulam na inihahain niya dahil kontento na silang dalawa sa buhay. Pero sadyang tama nga ang kasabihan na magbabago ang tao kapag nakatamasa na ito ng kaunting karangyaan. Lumipas pa ang ilang buwan, parang hindi na kilala ni Adeline ang kanyang asawa. Mama! Napangiti si Adeline nang makita ang mga anak niya. Sinundo niya ang mga ito sa eskwelahan. Kamusta? Behave ba kayo sa klase ng kuya mo? Opo, Mama. Behave na behave po ako. Ikaw rin ba, kuya? Behave ka ba? Yes po, Mama. Mama, ang talino po ni Kuya. May 3-star po siya, oh. Ako naman po ay 2. Okay na po ito, di ba, Mama? Pinisil ni Adeline ang matambok na pisngi ng kaniyang unika iha. Oo naman, anak. Ang importante, may star ka pa rin. Very good kayo ni kuya. At dahil dyan, kakain muna tayo sa paborito niyong restaurant. Saka tayo uuwi. Yay, Jollibee! Napahalakhak na lamang si Adeline nang sabay na sumigaw ang kanyang mga bubuwit. Maglalakad pa lamang sila nang maramdaman niya ang vibration ng kanyang cellphone. Wait lang mga anak ha. Ma'am Adeline? Yes, Andrea? May update na po ako tungkol sa property na binili ni Sir. Anong tungkol doon? According po sa records na pinadala sa akin, nakabili po si Sir ng isang bahay. Bahay? Opo,
Nasa pangalan po niya, pero installment po ang payment arrangement. Sandaling natahimik si Adeline habang iniisip ang sinabi ng sekretarya. Magkano ang down payment? Hindi ko po alam ang eksaktong halaga, ma'am, pero nakalagay po na may initial payment na at may monthly installments pa hanggang sa matapos pa ang bayaran. May ideya ka ba kung saan ang bahay, Andrea? Opo, nasa exclusive subdivision po. Kaya lang po hindi ko po alam kung bakit bigla siyang bumili ng bahay nang hindi man lang kayo kinakausap. Mukhang ngayon niyo lamang po ito nalaman, ma'am. Napabuntong hininga si Adeline. Hindi naman siya tutol sa pagbili ng bahay. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanan na tila may mga desisyon ang kanyang asawa na ginagawa nang hindi niya nalalaman. Okay, ipadala mo sa akin ang complete details ng property. Opo, ma'am. Bakit naman siya bumili ng bagong bahay at hindi man lang sinabi sa akin? Maya-maya pagkatapos noon, inaya na niyang lumabas ang mga bata sa school. Kakain pa sila bago tuluyang umuwi. Pag-uwi ni Jovin ng gabing yon, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa bahay. Nasa sala si Adeline, nakaupo sa sofa habang hawak ang isang dokumentong ilang beses na nitong binabasa. Pagpasok niya, agad siyang tiningnan ng asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napatigil si Jovin sa paghuhubad ng kanyang sapatos. Ang alin? Na bumili ka ng bahay. Saglit siyang natahimik bago tuluyang humarap kay Adeline. Yun ba? Iyon? Jovin, bahay yun. Hindi maliit na bagay na pwede mong bilihin nang hindi man lang ako kinakausap. Hindi ko naman kailangan humingi ng permiso sa bawat gagawin ko, Adeline. Hindi ko sinasabing kailangan mo ng permiso. Ang sinasabi ko, mag-asawa tayo. Dapat pinag-uusapan natin ang malalaking desisyon. Bumili ako ng bahay para sa atin. Pera ko naman yun. Pinaghirapan ko yun, Adeline. Pero kailangan ba natin? May bahay na tayo. Maayos naman to. Komportable ang mga bata rito. Bakit kailangan pa nating bumili ng panibago? Mas maganda roon. Oo nga, mas malaki, mas maganda at mas mamahalin. Pero kailangan ba talaga, Jovin? Adeline, kaya ko namang bayaran. Hindi yun ang punto ko, Jovin. Kung kaya kong bayaran, anong problema dun? Napipikon na niyang tanong. Parang sinasabi nito na wala siyang karapatang bumili ng bagong bahay. Pinaghirapan naman niya ang perang ipinambabayad niya. Ang problema, may pinag-usapan tayo. Anong pinag-usapan natin? Na mag-iipon tayo, Jovin. Natigilan si Jovin. Totoong may plano silang mag-ipon ng pera para sa kinabukasan ng kanilang anak. Para sa mga anak natin, na kapag malaki na sila, may sapat tayong pera para sa pag-aaral nila, para sa future nila. Yun ang plano natin, mahal. Makakapag-ipon pa rin naman tayo. Sigurado ka? Oo. Paano naman? Mas malaki na ang sahod ko ngayon. Na-promote na nga ako, Adeline. Hindi mo ba maintindihan yun? Alam ko. Kung ganun, bakit parang hindi ka masaya para sa akin? Masaya ako sa promotion mo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nating gumastos agad ng pera dahil lang sa malaki na ang kinikita mo. Hindi lang naman para sa akin yung bahay na yun, Adeline. Pero ikaw ang nag-decide. Dahil kailangan kong gumawa ng desisyon. Hindi. Kapag desisyong maepekto sa ating lahat. Ayos. Palagi ka nalang may reklamo, Adeline. Dahil parang hindi mo na ako kinakausap, Jovin. Busy ako sa trabaho. Dahil wala ka ng oras sa amin ng mga anak mo. Puro ka nalang trabaho eh. Hindi ko hinihingi ang lahat ng oras mo. Ang hinihingi ko lang, isipin mo rin kami bago ka naman gumawa ng ganoong desisyon. Hindi na sumagot si Jovin. Sa halip, kinuha niya ang kanyang susi at tumalikod. Jovin, saan ka na naman pupunta? Gabi na. Mamaya na tayo mag-usap. Jovin, hindi ko kalaban ang mga pangarap mo. Gusto ko lang namang kasama kami sa mga pangarap na yon.
Hindi sumagot si Jovin. Hindi niya alam kung pride ba niya ang pumipigil sa kanyang mag-sorry sa asawa o sadyang hindi pa niya nakikita kung gaano kalaki ang naging pagkakamali niya. Samantala, walang nagawa si Adeline kundi ang umiyak. Malaki nang talaga ang pinagbago ni Jovin at parang nauubos na ang pasensya niya. Ang galing mo rin Adeline? Natigilan si Adeline nang may marinig na boses. Ito ay walang iba kundi si Tinidora. Nilingon niya ito. Mama, wala kang karapatang pagsabihan ng ganoon ang anak ko. At wala kang pakialam kung bumili man siya ng bagong bahay. Pera niya yon. Pinaghirapan niya. Wala kang ambag sa buhay ng anak ko. Alam ko, Mama, pero nag-usap naman po kami ng tumahimik ka na. Kung gusto mo talagang makapag-ipon para sa mga anak ninyo, then gumawa ka ng paraan din kung paano kumita ng pera. Hindi yung iaako mo lang lahat sa asawa mo. Pasensya na po, Mama. Mahinang sabi niya at napayuko na lamang. Ang kapal talaga ng pagbumuka mo! Ang swerte mo pa nga kung tutuusin! Sigaw pa nito bago siya nito tinalikuran. Napahilot na lamang sa sentido si Adeline at napabuga ng hangin. Pagod na ako. Pagod na akong intindihin ang asawa ko. Dumagdag pa yung biyanan kong yun. Ay. Kinabukasan, nang nakausap ni Adeline ang kanyang asawa, hindi niya alam kung anong oras ito umuwi. Alam ba ito ng mama mo, Jovin? Malamig niyang tanong, bahagya itong tumango. Mas nauna niya pang nalaman kaysa sa akin. Ako ang asawa mo, pero sa iba ko pa malalaman ng tungkol doon. Nagsalubong ang kilay ni Jovin. Kanino mo pala nalaman yan, Adeline? Hindi na importante, Jovin. At isa pa pala, balak mo bang patirahin si Mama sa bago nating bahay? Oo, wala na siyang matitirahan pa, Adeline. Nakuha na ng bangko ang bahay namin sa Makati. Nakuha? O sinadyang binenta yun ng mama mo para sa mga luho niya? Ayan ka na naman, Adeline. Gusto mo mag-away na naman tayo? Mag-aaway talaga tayo dahil hindi ka na nakikinig sa akin. Ayoko makasama ang mama mo, Jovin. Pabalikin mo na lang siya sa Amerika. Adeline, nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Porket ayaw mo kay mama, pwede mo na siyang paalisin sa pamamahay ko. Bahay natin yun. Nangako tayo sa isa't isa na kung ano man ang meron sa'yo, sa akin na rin yun. At ganoon din sa akin. Lalo na tasawa mo ako, Jovin. May karapatan ako sa bahay na yon. Shut up, Adeline. Ako pa rin ang magde-decide. Sige, mamili ka, Jovin. Ako ba? O ang mama mo? Adeline. Mamili ka na lang. Ako ba? O si Mama Tinidora? Sa halip na sumagot si Jovin, tinalikuran siya nito. Kaya sa sobrang inis, napasigaw na lamang siya. Nasasaktan si Adeline dahil parang pinipili ng asawa niya ang ina nito. Hindi ka nakinig sa akin, Jovin. Fine. Magsisisi ka sa huli. Nagdesisyon siyang gawin ang bagay na ito, kaya tinawagan niya si Andrea. Hello, ma'am? Andrea, may papagawa ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa bahay. Una, kontakin mo ang unang taong namamahala sa loan. Nakita ko kanina ang dokumento kanina ng asawa ko. Alamin mo kung anong proseso para makancel ang arrangement. Gusto kong kumpleto ang papeles bago ko ipakita ito sa kanila. Yes, ma'am. Pangalawa, makipag-ugnayan ka sa event organizer. Para saan po? Para sa celebration. Gusto kong ihanda nila ang lahat. Decorations, catering, venue setup, flowers, invitations, at iba pang kailangan. Gusto kong walang maging problema sa araw na yon. Okay po. May specific theme po ba? Meron. Simple pero elegante. May isa pa, Andrea. Ihanda mo rin ang mga dokumentong kailangang pirmahan nina Jovin at Mama Tinidora. Para saan po yan, ma'am? Para sa mga papeles ng bahay at sa mga gastusin sa event. Opo.
Gusto kong matutunan nila na hindi lahat ng bagay pwedeng gawin sa akin ng walang kapalit. Gusto kong maayos ang lahat. Kapag dumating ang araw na yon, ayokong may umatras. Ayokong may dahilan. At higit sa lahat, gusto kong sila mismo ang pumirma sa mga papeles. Naiintindihan ko po. Good. Simulan mo na ngayon. Opo, ma'am. Pagkababa ng tawag, inilapag ni Adeline ang kanyang telepono. Sa labas, tahimik ang paligid. Pero sa loob ng kanyang isip, unti-unti nang nabubuo ang plano. Hindi siya sisigaw, hindi siya makikipagsagutan, hindi rin siya gagawa ng eksenang maaaring gamitin laban sa kanya. Sa halip, magiging maingat siya. Kung ilang taong tiniis ni Adeline at hinayaang maliitin ang kanyang sarili, ngayon naman siya ang maghihintay ng tamang pagkakataon. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang kawawang Adeline na palaging humihingi ng tawad. Sabado ng araw na yon at kasalukuyan silang nasa sala. Kahapon pa natanggap ni Adeline ang mga papeles na pinahanda niya sa kanyang sekretarya. Natanggap na rin ng asawa niya ang tungkol sa bagong bahay na binili nito. Pwede nang makuha kahit hindi pa fully paid. Mahal, tawag niya kay Jovin. Saglit naman itong sumulyap sa kanya. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba yung complimentary event services? Anniversary kasi nila kahapon. Tapos parang may pag-giveaway sila. Isa ako sa napili. Paliwanag niya, agad niyang napansing natigilan ang kanyang biyanan. And then? Kailangan niyo lang pumirma ni Mama para matanggap ang complimentary event services. Hindi ba binalak mong magkaroon ng engranding house blessing? Dahil may bisita tayong darating. Mga katrabaho ko pa. Kung ganun, kailangan mo na itong pirmahan, Jovin. Kayo ni Mama. Libre ang lahat ng service nila, pati na sa pagkain. Talaga? Ano pang ginagawa mo, anak? Pumirma na tayo! Hindi na nga nagdalawang isip ang mag-ina at agad nang pumirma sa mga papeles nang hindi man lang nagbabasa, kaya't lihim na napangisi si Adeline. Matapos ang pirmahan ay nagpaalam si Adeline. Nasa labas na si Andrea upang kunin ang kontrata. Heto na, Andrea. Agad mo itong asikasuhin, ha? Yes, ma'am. Huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin. Opo, ma'am. Mauna na po ako. Sige, Andrea. Mag-ingat ka. Pagkapasok ni Adeline sa kwarto ng kanyang kambal, masayang nag-aaral ang mga ito. Anong ginagawa ng mga anak ko? Agad namang tumayo si Ada at nilapitan siya. Mama, look po! Naisulat ko na po ang buong pangalan ko. Maligalig na sabi ni Ada at pinakita sa kanya ang papel. Wow, very good naman ang anak ko ah. Yes po, Mama. Si Kuya naman, no? Eto, Mama, oh. Perfect ko na rin po ang name ko. Magaling. Dahil dyan, may reward na naman kayo kay Mama. Mama, pwede kayang makabanding natin si Papa? Alam mong busy palagi si Papa, anak eh. Kaya nga po, Mama, eh. Miss ko na po si Papa. Nagalit nga si Papa sa atin nung puntahan natin ganina sa kwarto nila ni Mama kasi storbo daw tayo, Ada. Pinuntahan niyo kanina ang Papa niyo? Opo, Mama. Marami raw po siyang ginagawa eh. Hayaan niyo na ang Papa niyo. Nandito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan. Sumapit ang marangyang house blessing. Maganda ang mansyon, tulad ng 3-story house. May marangyang sala at kumikislap ang mga mamahaling chandelier. Sa loob ay nag-uusap na ang mga mayayamang kaibigan, pinsan at mga boss ni Jovin. Samantalang si Adeline ay nasa kusina. Pinagpapawisan habang tumutulong sa mga catering staff sa paghahanda at pag-aayos ng mga pagkain. Suot niya ang isang lumang blouse at pantalon nang biglang pumasok ang kanyang biyanan na may dalang tray. Aba Adeline, ang bagal-bagal mo naman! Kanina pa naghihintay ang mga amigas ko sa labas! Bilisan mo nga riyan!
Sigaw nito at sa gulat niya ay hinagis ng biyanan niya ang tray na hawak nito sa kanyang harapan. Opo, matatapos na po ito, ma. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mama. Tawagin mo akong Donya. Sige po, Aling. At talagang may oras ka pang buwisitin ako, Adeline! Sige po, inaayos ko na lang po itong mga pagkain. Ayoko masira ang mood ko ngayong araw, kaya umayos ka, Adeline. At siguraduhin mong hindi ka lalabas sa harapang bahagi ng sala, ha? Sige po, Donya. Mananatili ka dito sa gilid-gilid lang. Nakakahiya ang itsura mo. Ayoko nang makita ka pa ng mga kaibigan ko. Huminga ng malalim si Adeline bago umiling. Doon niya napatunayan na tama talaga ang desisyon niya dahil sa mga ginagawa ng mag-ina. Konting tiis na lang, Adeline. Oras na lang ang bibilangin. Muling bumalik sa kusina si Adeline at tumulong sa mga catering staff sa pag-aayos ng mga pagkain. Isa-isa nilang inilabas ang mga appetizer, main dishes, dessert, at iba pang inihandang pagkain para sa mga bisita. Maya-maya pa, nagsimula na siyang magdala ng mga plato sa dining area at tumulong sa pagsiserve ng pagkain sa mga bisita. At napasulyap si Adeline sa kanyang asawa na mayabang na nakikipagtawanan sa mga boss nito, kaya doon niya dadalhin ang hawak niyang tray. Oh, Jovin, sino ang bago mong katulong? Medyo pamilyar ang mukha niya. Tanong ng isang lalaki. Nakita niyang natigilan si Jovin at umiwas ito ng tingin sa kanya bago sumagot. Huwag niyo na po siyang pansinin, Direktor. Dahil sa sagot na iyon ni Jovin, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng asawa. Talaga, Jovin? Ayaw mo akong ipakilala sa kanila? Bigla siyang hinatak sa braso ni Jovin. Dumilim ang ekspresyon nito. Huwag mo akong ipahiya sa mga boss ko. Umalis ka na lang kung sisirain mo ang gabing ito. Bitawan mo ako, Jovin. Nagpumiglas si Adeline at nang mabitawan siya ng asawa, patakbo siyang lumabas ng bahay. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko nang magpakilala. Matapang niyang sabi at umalis na siya roon upang maghanda. Napatiimbagang si Jovin dahil sa ginawa ng kanyang asawa, kaya sa halip na sundan pa ito, bumalik na lamang siya sa mga boss niya. Mr. Esquivillas, nasa na pala si CEO Montevista? Tanong ni Dr. Lewis. Po, may nakapagsabi kasi sa amin na darating ang CEO ng Montevista Real Estate Company. Kinumpirma namin iyon sa sekretarya niya at pupunta raw siya ngayon dito. Hindi alam ni Jovin kung ano ang pinagsasabi ni Director Lewis. Bago pa nga lang niya masabing hindi darating ang kanilang big boss ay may babaeng lumapit sa kanya. Isang babaeng naka-formal na damit ang pumasok kasama ang dalawa nitong tauhan. May dala silang mga folder at ilang dokumento. Mr. Jovin Esquivillas? Tanong ng babae. What is it? Anong kailangan niyo? Lumapit ang babae at iniabot ang isang folder. Sir, tungkol po ito sa balance para sa event services. Balance? Opo. Meron pa po kayong kailangang bayaran para sa catering, decorations, venue styling, at iba pang services na kinuha nyo. What? Akala ko ba complimentary event services ito? At wala kaming babayaran? Hysterical niyang sigaw, ngunit agad naman niyang inilabas ang kanyang wallet upang mabayaran ito. Magkano ba? Binuksan ng babae ang folder at pinakita ang breakdown ng mga gastusin. 80% po ng total amount ang kailangang bayaran ngayong araw. Sandali! Hindi ba libre ang serbisyo niyo? Pati na ang pagkain! Kaya bakit kailangan naming magbayad? Ma'am, may pinirmahan po kayo, kaya may babayaran kayo. Ay, akala ko ba sobrang yaman na nila? Oo nga, ang laki ng bahay pero may utang pala. Baka kaya ganoon kamahal ang mga gamit, baka puro installment lang. Namula ang mukha ni Tinidora. Jovin! Ayos lang yan, ma.
Kaya ko naman pong bayaran. Anya at naglabas ng black card niya upang makapagbayad. Ngunit ayaw gumana ng card niya kahit ilang beses niyang subukan. Nang buksan niya ang kanyang account, gayon na lamang ang kanyang gulat dahil zero balance na ang kanyang account. Anong nangyari, anak? May problema ba? Kinakabahan niyang tanong. Ngunit bago pa makapagsalita si Jovin, muli na namang bumukas ang pinto. Sa pagkakataong iyon, isang kinatawan mula sa property company ang dumating. May hawak din itong folder at ilang legal documents. Mr. Esquivias? Po, may kailangan po tayong linawin tungkol sa property. Napakunot ang noo ni Jovin. Anong problema? Regarding po sa bahay, ipinapaalam namin na hindi pa po maaaring i-turn over sa inyo ang property. Pero sinabi sa amin na pwede na naming makuha ang bahay kahit na hindi pa fully paid. May initial arrangement po. Pero matapos ang final review ng account, hindi pa po sapat ang naibayad para ma-release ang property. Akala ko pwede na. Pasensya na po sir pero kailangan munang masettle ang remaining balance at maayos ang loan requirements before ninyo tuluyang makuha ang bahay. Muling umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa paligid. May loan pa pala? Akala ko bayad na. Ang yaman tingnan pero may utang din pala. Hindi na napigilan ni Tinidora ang kanyang galit. Jovin, ano ba itong nangyayari? Pero si Jovin tahimik lamang na nakatitig sa mga dokumentong hawak ng property representative. At habang patuloy ang mga bulungan ng mga bisita, isa-isang nabasag ang imaheng matagal nang ipinagmamalaki ng pamilya Esquivias. Ang imaheng para bang wala silang problemang pinansyal at kayang bilhin ang lahat ng kanilang kagustuhan. Ngayon, sa harap mismo ng kanilang mga bisita, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Si Adeline, mukhang may kinalaman dito ang asawa ko, mama. Sigaw ni Jovin nang maalala niyang may pinapirma sa kanya ang asawa. At bago pa maisipan ni Jovin na hanapin si Adeline, ay may dumating na naman. Mula sa malaking hardin ng kanilang bagong bahay, kitang-kita nila ang tatlong magkakasunod na magarang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang gate. Adeline! Utal na tanong ni Tinidora nang makita ang kanyang manugang. Ngunit halos hindi na nila ito makilala. Dahil kakaiba ang kasuotan nito kumpara sa dati nitong ayos. Adeline, Napuno ng bulungan ang event. Ang iba ay namangha dahil asawa ni Jovin ang dumating. Hi, my dear husband, and Mama Tinidora. Formal pero may lambing niyang bati sa kanila. May ngiti pa sa labi. anong nangyari sa'yo, Adeline? Bakit ganyan ang suot mo? Kanina lang ay nasa kusina ka. Gusto ko lang mag-ayos, Mama. And, Andrea, pwede bang simulan niyo nang tanggalin ang lahat ng bagay rito sa house blessing ng asawa ko? Yes, Ma'am. Ma'am, anong kalokohan to, Adeline? Hindi ito kalokohan, Mama. Gusto ko lang ipatanggal ang mga dekorasyon at mga pagkain dahil hindi ito libre. Ikaw? Ikaw lang ang may pakana ng lahat ng ito, Adeline! Bago pa makalapit si Tinidora kay Adeline, may dalawang lalaki ang humarang sa harap nito na tila pinoprotektahan siya. Ma'am Adeline Montevista, kanina ka pa po namin hinihintay. Kami po ng mga board dahil nakatanggap po kami ng balita na dadalo ka po sa house blessing ni Mr. Esquivias. Pero, mag-asawa po ba kayo? Tanong ni Director Luis at higit na nagulat ang mag-ina. My soon-to-be ex-husband. Ayoko sa lalaking nakaakyat lang sa tuktok. Kinalimutan niya ng pinagmulan. Ano? Mayaman pala ang asawa ni Mr. Esquivias? At siyang may-ari ng halos lahat ng mall at kumpanya sa Maynila.
Tapos boss pa pala niya. Isa-isa nang naghakot ng mga gamit ang tauhan ni Adeline at wala nang nagawa ang mag-ina kundi ang manood lang at nahihiya sa mga bisitang dismayado sa kanilang dalawa. Nang wala nang natira at silang tatlo na lamang ay dahan-dahan nang lumapit sa kanya si Jovin. Mahal, Parang kanina lang pinagalitan mo ako. Kaya anong mahal dyan, Jovin? bakit mo to ginawa sa akin? Bakit mo ako pinaniwala na mahirap ka lang? Yun pala, ikaw ang boss namin sa kumpanya. Tinanggap mo ako noon kahit sino pa ako. Kahit ayaw sa akin ng mama mo. Pero unti-unti kang nagbago dahil din sa mama mo. Adeline, dati, hindi mo pinapansin ang sinasabi ng iba. Dati, hindi mo pinapansin ang sinasabi ng iba. Dati, ikaw mismo nagsasabi na hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ang isang tao. Pero habang tumatagal, mas naging mahalaga sa'yo kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin. Hindi ko sinasadya, Adeline. Pero ginawa mo pa rin. Napayuko si Jovin bago nagsalita. Please, ayusin natin to. Huwag nating tapusin ang lahat dahil sa mga pagkakamali ko. Kaya kong magbago. Matagal kong hinintay na sabihin mo yan, Jovin. Pinapili na kita nung isang araw, di ba? Pero hindi mo ako pinakinggan. Kasi wala ka nang pakialam sa akin. Then bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Adeline. Hindi lahat ng pagkakataon dapat binibigyan ng pangalawang chance, Jovin. Adeline, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal din kita noon. Siguro may bahagi sa akin na mahal ka pa rin ngayon. Pero, natutunan kong hindi sapat ang pagmamahal kung wala ng respeto, Jovin. Sinagad din yung mag-ina ang pasensya ko. Lumapit si Jovin at hinawakan ang kanyang kamay. Please, Adeline. Kaya nating ayusin to. Para sa mga anak natin. Hindi ko gustong lumaki ang mga anak natin na iniisip nilang normal lang ang mga relasyon kung saan kailangang tiisin ng isang tao ang paulit-ulit na pananakit at pangmamaliit. Hindi na mauulit yun, Adeline. Pangako, mahal. Baka hindi na nga. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan kong manatili para lamang malaman kung totoo yun. Tumingin si Adeline sa kanya ng diretsyo. Jovin, minsan, kailangan nating tanggapin na ang taong minahal natin ay hindi na ang taong maaari nating makasama. Hindi kabiguan ang pag-alis sa isang bagay na matagal nang nanakit sa atin. Minsan, ang pag-alis ang unang hakbang para matutunan nating piliin ang sarili natin. Adeline, Pinili kita noon. Kahit toong wala kang maipagmamalaki. Pinili kita dahil minahal kita. Pero ngayon, pipiliin ko naman ang sarili ko. talaga bang wala na? Tahimik siyang tumingin dito bago marahang umiling. Jovin, may mga bagay na kapag nasira, maaari pang ayusin. Pero may mga bagay na kapag paulit-ulit mong sinira, darating ang panahon na kahit gaano mo kang gustong buuin, hindi na ito magiging katulad ng dati. Hindi kita kinamumuhian, Jovin. Pero hindi na rin ako ang handang mawala sa sarili ko para lamang mapanatili ang relasyon natin. Hindi kita pinagbabawalang makita ang mga anak mo. Pero tayo, tapos na tayo, Jovin. Ang abogado ko na ang makikipag-usap sa'yo. At ikaw naman, Mama. Wala kang ginawa kundi ang pahiyain ako sa mga kaibigan mo. 6 na taon na kaming kasal ni Jovin. Ngunit hindi mo ako sinubukang tanggapin. Kaya itong pagkasira ng pamilya namin, ikaw ang dapat sisihin. Adeline, hindi mo pwedeng iwan ang anak ko! Pagmamakaawa ni Tinidora sa manugang, halos lumuhod na ito. Kaya ko, Mama. Ayokong makasama pa. Ang lalaking puro salita lang. Sana wag na tayo magkita pa. Naiwan si Jovin na nakatitig sa kanyang likuran. Pagkasakay ni Adeline sa kanyang sasakyan, ay naroon sina Joshua at Ada. Naghihintay sila sa kanya. Aalis na po ba tayo, Mama? Yes, anak. Pasensya na kung kailangan yung lumayo sa papa nyo. Pero huwag kayong mag-alala. Magkikita pa rin naman kayo. Okay lang po, Mama.
Nakangiting hinaplos ni Adeline ang pisngi ng kanyang mga anak bago niya hinalikan sa noo ang kambal. Mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko ang lahat para sa inyo at hindi ko kayo iiwan. Pangako ni Adeline at parehong yumakap sa kanya sina Ada at Joshua. Kahit may kulang pero nabuhay silang mag-iina na puno pa rin ng kasiyahan. Kahit wala na sa piling nila ang dapat nagpoprotekta sa kanilang pamilya. At sa gabing iyon, parehong natutunan nina Jovin at Adeline ang isang bagay. Hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangang ipaglaban hanggang sa wakas. Minsan, ang tunay na tapang ay ang pagtanggap na tapos na ang isang kuwento at ang pagpili na magsimulang muli. Dahil ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pagkilala